Kagigising lang ni Jacob at kaagad siyang gumala sa malawak na hardin ng mansyon. Good morning, Sir Jacob. Welcome back. Bati ni Mang Rigor, ang hardinero nila simula bata pa siya. Thanks. Tipid niyang tugon. Sinabayan niya sa paglalakad ng Ginoo patungo sa kanyang villa. Ngunit napahinto siya sa pathway patungong swimming pool nang mamataan niya ang babaeng naghubad ng roba. Who's that girl? Tanong niya sa Ginoo. Napatingin din si Mang Rigor sa babae. Siya po si Lexi, anak ng driver ng daddy mo. Nakatira sila rito sa villa. Napako ang titig niya sa babae nang mag-unat ito ng mga braso. Maputi ito, perpekto ang hubog ng katawan. Bumagay rito ang blonde at maalon nitong buhok na hanggang baywang. She's living in my villa? Saad niya habang palapit pa sa swimming pool. Tuluyang lumusong sa tubig ang babae pero hinabol pa rin niya ng tingin at hindi niya namalayan na lumalapit na siya rito. Nang biglang umahon ng babae ay nagulat ito. Sinabuyan siya ng tubig. Sino ka? Mambaboso ka? Sigaw nito. Napatakbo naman siya palayo at kumubli sa likod ng tangke ng tubig. Natatawang sinilip niya ang babae. She's hot and beautiful. Humahangang usal niya. Nang mapansing pumasok na ng villa ang babae ay bumalik siya sa mansyon. Gising na ang kanyang ama. Maaga ka atang nagising, Jacob. Hindi ka na ata natulog ulit pagdating mo kagabi. Ani Melchor, ang kanyang ama. Natulog naman ako, Dad. Mag-breakfast ka muna. Isasama kita mamaya sa office para makilala ka ng board of directors. Is that necessary? Of course. Since you chose to stay here in the Philippines for a long vacation, I want to give you a position in our company. I don't think I'm capable of any company's position, Dad. I'm still undergoing psychiatric therapy. That's not a problem. Let's have breakfast first. Sumunod na lamang siya rito. Dad, bakit pinagamit niyo sa driver niyo ang villa ko? Tanong niya sa ama nang kumakain na sila. Hindi rin kasi maalis sa kanyang isip si Lexi. Nakiusap kasi si Nestor sa akin na kung pwede mag-stay in na lang siya rito. Na-demolish kasi ang tinitirhan nilang village noon at wala na silang ibang malipatan. Nag-aaral pa noon ang anak niya at namatay na ang asawa niya. Since wala namang gumagamit sa villa mo, doon ko pinatira ang mag-ama. Ang ground floor lang naman ang ginagamit nila and they promised not to occupy the second floor. Hindi naman nila ginagalaw ang mga gamit mo. Naroon din ang mga pinadala mong gamit mula US. Ani Melchor. Napangiti siya nang maisip ulit si Lexi. I will move to my villa later, Dad. Why? Aren't you comfortable here? I just miss my villa. Don't worry, hindi ko palalayasin ang driver mo at anak niya. Ikaw ang bahala. Kakausapin ko na lang si Nestor mamaya. Lumapad ang kanyang ngiti. Ilang taon na pala ang anak ng driver mo, Dad? Ang alam ko ay 28 na si Lexi, and she's a psychologist. Wow, she's 5 years younger than me, but she looks like she's my age. So, she's working now? Oo, nagtatrabaho siya sa clinical psychologist mental health treatment facility rito sa Ortigas. Is she married? No. Lalo lamang siyang nag-iinteresado sa dalaga. Ginupo naman ng kaba si Lexi nang sabihin ni Mang Rigor na anak ni Melchor ang lalaking sinabuyan niya ng tubig kanina. Patay, akala ko kasi binubusuhan niya ako. Anya. Nakabihis na siya at paalis patungong trabaho. Kasabay niya sa paglalakad si Mang Rigor. Pasensya ka na, Lexi. Curious lang si Sir Jacob kasi akala niya walang nakatira rito sa villa niya. Sabi ng Ginoo. Bigla naman siyang nasabik nang maalala na si Jacob ang may-ari ng villa na tinitirhan nilang mag-ama. Ito rin ang lalaki sa picture ng kanyang crush. Magsasorry na lang po ako sa kanya. Baka kasi bigla niya kaming palayasin sa villa. Hindi yan. Mabait naman si Sir Jacob. Pagdating sa parking lot ay napatingin siya sa lalaking lumapit sa magarang kotse. Ito na nga si Jacob. Nakasuot ng ito ng itim na jogging pants at puting t-shirt na hapit. Ang tangkad pala nito sa personal. Mas gwapo, maputi. Yun si Sir Jacob, di po ba, Manong Rigor? Oo, lapitan mo kung gusto mong mag-sorry. Lalapitan na sana niya ang lalaki, ngunit may tumawag sa cellphone nito na kaagad nitong sinagot. Mamaya na lang po pag uwi ko. Malilit na rin kasi ako sa trabaho. Sabi na lamang niya. Lumulan na siya sa kanyang motorsiklo at nagsuot ng helmet. Ito ang kanyang service sa tuwing papasok sa trabaho. Dumaan siya sa kotse kung saan nakasandal si Jacob. Bumusina siya rito.
Hinabol naman siya nito ng tingin. Wait! Pigang nito. Malapit na siya sa gate nang ihinto niya ang motorsiklo. Nagtanggal din siya ng helmet. Kumabog ang kanyang dibdib nang makalapit sa kanya si Jacob. Good morning, sir. Naiilang niyang bati. You're Lexi, right? Opo. Sorry po pala kanina kung nasabuyan kita ng tubig. Akala ko kasi ibang tao ka. It's okay. Kasalanan ko naman. I'm Jacob, by the way. Nagulat siya nang ilahad nito ang kanang kamay sa kanya. Kinamayan naman niya ito, ngunit biglang naghurumentado ang kanyang puso. Halos ayaw pang pakawalan ng binata ang kamay niya. At diretso ang titig sa kanyang mga mata. Aalis na po ako. Malilate na kasi ako sa work. Pagkawa na'y paalam niya sabay bawi ng kamay. Ngumiti ito. Okay. I just wanted to let you know I'll be moving to the villa tonight. I hope it's okay with you. Nawindang si Lexi. Lilipat ka sa villa, sir? Yes, to my villa. Don't worry, hindi ako magkakalat. Tipid siyang ngumiti. Oo nga pala, ikaw ang may-ari ng villa. Sige po, aagahan ko na lang ang uwi mamaya para makatulong ako sa paglilinis. Tumango lang ito. Pagkuha ay isinuot niya muli ang helmet at pinausad ang motorsiklo. Pagdating ni Lexi sa mental health treatment facility, ay saka pa lamang siya nag-almusal. Malilate na siya kaya instant noodles lang at nilagang itlog ang kanyang binili. Hi Lexi, instant noodles na naman ang almusal mo? Good luck sa kidneys mo, girl. Ni Rochelle, ang katrabaho niya. Nasa employee lounge sila. Minsan lang naman ako mag-noodles, no? Nagmamadali kasi ako kanina. Anya sabay higop ng sabaw. Gaano kadalas ang minsan, Aber? Hindi na siya umimik at inubos ang kanyang pagkain. Pagkatapos kumain ay sinimula na niya ang trabaho. May bagong pasyente sila kasama ang psychiatrist na lalaki. Nasurpresa siya nang makilala ang doktor. Hi Lexi, long time no see. Bati ni Ivan, ang kababata niya at anak ng best friend ng kanyang ama. Hello Doc Ivan, naligaw ka ata rito. Excited din niyang bati. Hinatid ko lang ang isa sa pasyente namin mula ospital. Teka, regular ka na ba sa ospital? Oo, at narito rin ako para sabihin na nangangailangan kami ng bagong psychologist. Pwede bang mag-part-time ako sa ospital niyo? Kailangan ko rin ng dagdag trabaho para matuloy ang construction ng pinapagawa kong bahay. Pwede, pakihawak mo na tong tablet ko. Nito, inabot sa kanya ang tablet kung saan nakikita ang records ng pasyente nito. Inilalayan kasi nito ang pasyente na nagtantrum. Napatitig siya sa nakabukas na patient's records. May picture yon at ibang detalye. Kay Jacob to Pasyente siya ni Ivan? Manghang saad niya. Binalikan din siya ni Ivan at kinuha ang tablet sa kanya. Thanks, Lexi. Pasyente mo ba si Jacob de la Torre, Ivan? Hindi natiis niyang tanong. Yes. Actually, bago lang siya sa record ko at hindi pa kami nagkaharap. He just arrived from the US and his record has just been forwarded to the hospital to continue his therapy session. Ako naman ang na-assign na mag-handle sa kanya. Kilala mo ba si Jacob, Lexi? Nito at nagtanong na rin. Anak siya ng boss ni Papa. Ano bang nangyari sa kanya? Based sa record niya, he was diagnosed with post-traumatic stress disorder after the war. He also has dissociative disorder. He's a US Army veteran, but was forced to retire due to disability. Nagkaroon din siya ng severe injury sa ulo at nakoma. What kind of dissociative disorder? It's his old record of trauma since childhood, but he's undergoing treatment. Nawindang si Lexi sa natuklasan. Mukha lang walang sakit si Jacob pero hindi biro ang kondisyon nito. Ginupo tuloy siya ng takot. At the same time ay curiosity. Pwede ba akong magpasa ng CV sa ospital niyo, Doc? Pagkuha na itanong niya. Sure, pero sa akin mo na ibigay para ako na magpapasa sa HR. Thanks, ibibigay ko sa'yo bukas. Okay, I will wait, Dr. Alexi. Lumipat na siya sa kabilang silid. 8:00 na ng gabi nakauwi si Lexi at pagdating niya ng villa ay naroon na si Jacob. Nag-aakyat ng gamit sa second floor. Naroon na rin ang papa niya at tumutulong sa pagkahakot ng gamit ng binata. Dito na pala titira si Jacob, anak. Ni Nestor, ang kanyang ama. Opo pa, sinabi niya kanina sa akin. Nag-usap na pala kayo? Opo, pero saglit lang. Mabuti. Huwag kang mailang. Kilala ko si Jacob. Mabait siya. Pero sabi mo, 2 beses lang umuwi rito si Jacob simula nung kinuha siya ng lolo niya at dinala sa US.
Oo, pero bata pa lang si Jacob ay kilala ko na siya. Magbibihis muna po ako pa. Pagkuwan ay paalam niya. Pumasok siya ng kwarto. May 3 kwarto sa ground floor at 2 lang doon ang inuukupan nilang mag-ama. Libre ang pagtira nila roon at kuryente lamang ang binabayaran. Paglabas niya ng kwarto ay saktong pababa ng hagdanan si Jacob. You're back, Lexi. Nakangiting anito. Hi, kararating ko lang. Naiilang niyang bati. Sinuyod siya nito ng tingin. Maikling pulang pants lamang ang kanyang suot at maluwag na puting t-shirt. Kumain ka na ba? Nagpaluto ako ng dinner sa katulong. Pagkuha ni tanong nito. Yes, kumain ako sa labas. Baka gutom ka pa, maraming food sa kitchen. Tipid siyang umiti. Thanks, hindi ako nagpapakabusog sa gabi. Are you on a diet? Hindi naman, ayoko lang talagang tumaba. Good for you. Do you want red wine? Lumapit ito sa island counter at nagbukas ng bote ng wine. Konti lang. Anya, lumapit din siya rito. Nagsalin ito ng wine sa 2 kopita at ibinigay sa kanya ang isa. Lihim niyang kinikilatis ang pagkatao ng binata at pansin niya na medyo ilag ito sa kanya. Dito ka na ba titira, sir? O sisa niya. Lumuklok siya sa stool chair katabi nito. Not for good. Tipid nitong turan at sumimsim ng serbesa. Just call me Jacob, please. Anito pagkuwan. Okay. Nakita ko pala ang record mo sa De La Paz General Hospital. Dito ka na rin pala magtutuloy sa paggagamot? Yeah. Are you working there? Dad told me that you're a psychologist. Magtatrabaho pa lang ako sa ospital nila as a part-time job. Part-time? Is your salary not enough? Tama lang naman. Pero kasi kailangan ko ng extra income para matuloy ang construction ng bahay namin sa maliit na lupang binili ko. You're building your own house? Yes, para makalipat na kami ni Papa. So, you will leave soon? Oo, hindi naman pwedeng dito lang kami titira. Nakakahiya na rin sa daddy mo. 10 years na mahigit na kami dito. 10 years? 22 years na pala simula nung lumipat ako sa US. I only visited here twice, but I didn't see you. Nabalitaan ko nung nagbakasyon ka pero nag-aaral pa ako ng college noon. I see. Hindi rin kasi ako nagtagal dito. Sino palang kasama mo sa US, Jacob? O sisa niya? My American grandfather on my mother's side. Since my mother died, Dad sent me to the US and my grandfather raised me. Buhay pa bang lolo mo? He passed away 3 years ago. And how's your relationship with your grandfather back then? Hindi sumagot si Jacob at muling sumimsim ng wine. Seryoso itong nakatitig sa fruit basket. You're indeed a psychologist, Lexi. But I'm not comfortable answering your questions. Maya-maya ay sabi nito. Sorry, curious lang ako after kung mabasa ang medical record mo. If you really want to know me better, make sure you're prepared. Prepared for what? Tinitigan niya ito, saktong humarap ito sa kanya. For the deep connections we can build. I don't usually talk to anyone regarding my past, even to my doctor, nor to my dad. What if I want to hear your story? Pilyo itong umiti. Then, make sure you open your heart for me. I don't want to share my story with a woman who can't accept who I am. Someone wanting to hear my story just to gossip disgusts me. Sandali siyang natigilan nang mapagtanto ang ibig sabihin ni Jacob. Akala ata nito ay nakikichismis lang siya. Wait, hindi ako nakikiusyoso lang sa buhay mo, Jacob. As a psychologist, my interest in knowing people's emotional and mental struggles is part of my life. It's not a gossip. Depensa niya. Tumayo na ito. I'm sorry. I'm just not comfortable talking about my struggles. Enjoy your wine and get rest. Anito at banayad pang pinisil ang kanyang braso. Hinabol niya ito ng tingin habang paalis. Naisip niya na maraming trauma si Jacob, dahilan kaya takot itong mag-share ng struggles sa ibang tao. Isang linggong palaging madaling araw umuuwi si Lexi. Natanggap na kasi siya sa ospital at kaagad na nagsimula sa trabaho. Anak, wala ka bang day off? Tanong ni Nestor nang datnan niya ito sa dining room na nag-aalmusal. 7:00 na ng umaga at kagigising lang niya. Ngayon po ang day off ko sa regular job ko. Next week po ako magkakaroon ng regular schedule sa ospital. Anya, lumuklok siya sa silyang katapat ng kanyang ama. Mabuti naman. Palagi nagtatanong si Jacob kung bakit hindi ka na umuwi. Nasurpresa siya. Nagtatanong si Jacob?
Bakit daw? Bigla siyang ginupo ng pananabik. Ewan, siguro napansin niya na wala ka palagi. Maaga ka kasing umaalis ng bahay at madaling araw na umuwi. Madalas ay 9:00 na ng umaga nagigising si Jacob at sumasama siya sa daddy niya kung minsan, kaya gabi na rin siya umuwi. Lihim siyang umiti. Kahit nasusungitan siya minsan ng binata, ay iniisip din pala siya nito. May concern din pala si Jacob sa mga kasama niya sa bahay. Pabulong niyang usal. Bakit anak? May pinag-usapan ba kayo ni Jacob na nag-trigger sa galit niya? Usisa ni Nestor. Ho? Wala naman po. Bakit sabi ni Jacob parang umiiwas ka sa kanya? Naisip niya baka hindi ka komportable na narito siya sa villa. Bigla siyang natawa. May pagkaparanoid din pala ang lalaking yun. Hindi po pa. Busy lang talaga ako at wala akong oras magstay dito sa bahay. Tulog na nga lang ang ginagawa ko rito. Hindi lang siguro aware si Jacob na dalawa ang trabaho mo. Pero nag-aalala ako sa iyo anak. Baka magkasakit ka niyan. Wala ka na halos tulog. Napabuga siya ng hangin. Ayos lang ako pa. Nakakaitip naman ako sa trabaho eh. Isa pa, maikling oras lang ang nilalaan ko sa ospital. Ngayon lang ako napupuyat kasi kailangan may psychologist na naka-duty sa ospital araw-araw. Next week, mas maluwag na ang schedule ko. Basta, ingatan mo ang katawan mo ah. Opo. Maya-maya ay pumasok si Jacob at tanging itim na jogging pants ang suot nito. Napasulyap si Lexi sa matipunong dibdib ng binata at puso nitong hitik sa abs. Pawisan ito, tila kagagaling sa workout. Good morning. Kaswal nitong bati. Lumapit ito sa island counter at nagsalin ng tubig sa baso. Maaga ka atang nagising, Jacob. Ani Nestor. Nilingon sila nito. I set my alarm for 6 a.m. Sabi kasi ng katulong ay 6:00 nagigising si Lexi. And I want to see her before she go to work. Walang abog nitong tugon. Naudlot ang pagsubo ni Lexi ng pagkain at napatitig kay Jacob. Ganoon naman ang pagsikdo ng kanyang puso nang kindatan siya ng binata. Bakit naman gusto mo akong makita, Jacob? Nakatira naman tayo sa iisang bahay. Amused niyang saad. But we didn't always see each other. Seriously, ilang oras mo ang trabaho mo sa isang araw? I got 2 jobs at medyo magulo pa ang schedule ko. I see. Nasabi mo pala ang dahilan kung bakit kailangan mo ng extra job. But I wonder why you need to pressure yourself. Aren't you comfortable living here? So you rush to finish your house? Inusig na siya nito. Sinipat niya ang kanyang ama na nakikinig lang. No, hindi yan ang ibig kong sabihin. Matagal ko na talagang gustong tumira sa sarili kong bahay at nahihiya na rin ako sa daddy mo. Si Papa kasi may binabayaran pang 2 milyong utang namin dahil sa cancer treatment ng nanay ko noon. Kaya akong gumagastos para sa bahay. Paliwanag niya. Hindi mo kailangan mahiya sa daddy ko. This villa is mine. Kaya nga ako nahihiya kasi pinatira kami rito ng daddy mo na wala ang permiso mo. Tapos libre pa. So are you saying na sa akin ka nahihiya? Napakagat siya sa kanyang ibabang labi. Ang totoo ay naiilang siya kay Jacob. Parang ganun na nga. Pag-amin niya. Tipid ng umiti ang binata. Don't be shy. You can live here as long as you want. Thank you pero hindi naman tama na narito pa rin ako kahit na mag-aasawa na ako. Pansin niya ang biglang paglaho ng ngiti ng binata. Are you getting married? Pagkuha ni tanong nito. Hindi pa naman pero darating ang araw na yun. Bigla naman tumahimik si Jacob at pumasok sa counter. Oo nga pala anak, speaking of marriage. Apilan naman ni Nestor. Nabaling ang atensyon ng dalaga sa kanyang ama. Bakit pa? Naaalala mo ba si Ivan, ang anak ni paring Julio? Opo, katunayan ay si Ivan na nagpasok sa akin sa ospital. Mabuti. Psychiatrist na si Ivan. Alam mo naman na mga bata pa lang kayo napag-usapan na namin ni paring Julio na balang araw ipapakasal namin kayo ni Ivan. Natigilan siya. Pa, hindi niyo pa ba yun nakalimutan? Anak, simula nang nawala ang mama mo, nangako ako na mag-iingat ako sa pagtanggap ng lalaking pakakasalan mo. Kilala ko na si Ivan at napakabait niya. May maganda pang trabaho. Bagay na bagay kayo. At kita mo naman, tadhana na ang naglalapit sa inyo. Pa, wala pa sa isip ko ang pagpapakasal. Pero 28 ka na. Kailan ka magpapakasal? Hindi niya nasagot ang kanyang ama at napatingin siya kay Jacob na palapit sa kanila. May hawak itong bowl at seryoso ang titig sa kanya.
Malamang ay dinig nito ang usapan nilang mag-ama. Maraming nagre-rebelding anak dahil sa magulang na nakikialam sa desisyon nila pagdating sa future. Parents should consider their kids' feelings before putting them in a situation that they don't like. Ani Jacob, tila pinapatamaan si Nestor. Napalingon ito sa binata pero hindi nakaimik. Nagulat naman si Lexi nang ibigay sa kanya ni Jacob ang bowl ng salad na gulay at prutas. Try this salad, Lexi. It's healthy and delicious. Sabi nito, pasimple pang kumindat sa kanya. Bumuka ang kanyang bibig ngunit walang katagang lumaya. Nawiwindang pa rin kasi siya. Bumuntong hininga na lamang siya at hinabol ng tingin si Jacob na bumalik sa island counter. Aalis na ako, anak. May pupuntahan kasi kami ni Sir Melchor at baka late na rin kami makauwi. Paalam naman ang kanyang ama. Sige pa, baka hindi tayo magpang-abot mamayang gabi. Ingat kayo. Anya. Tumango lang ito at sinaglitan siya ng halik sa noo. Natulog ulit si Lexi pagkatapos ng tanghalian at nang magising siya ay alas 5 na ng hapon. Alas 8 ang pasok niya sa ospital kaya may oras pa siyang maligo sa pool. Sino po naliligo sa pool, Ate Jonah? Tanong niya sa kawaksi ni Jacob nang marinig na may nagtatampisaw sa swimming pool. Si Sir Jacob. Tugon nito habang nagmamap ng sahig sa salas. Lumabas siya at nagtungo sa swimming pool upang matiyak na tapos nang maligo si Jacob. Namataan niya ang binata na muling lumusong sa tubig. Hindi na ito umahon kaya napasugod siya sa pool. Jacob? Tawag niya rito. Nang mapansing nag-angat ito ng isang kamay, ay ginupo na siya ng kaba. Inisip niya na baka nalulunod ito, kaya tumalon siya sa tubig at inangat ang binata. Jacob, wake up! Natatarantang tinapik niya ang pisngi nito pero hindi ito kumibo. Nagpatulong siya sa kawaksi na maiahon mula sa pool ang binata dahil mabigat ito. Wala siyang choice kundi gawin ang mouth-to-mouth resuscitation. Sa ikalawang subok ay nagulantang siya nang kumilos ang mga labi ni Jacob at siniel siya ng halik. Tatawag na po ba ako ng ambulansya, Lexi? Natatarantang tanong ni Jonah. Nahimasmasan din siya at nilayuan ng binata. Napaupo na rin ito pero pilyo ang ngiti habang nakatitig sa kanya. I'm fine, Ate Jonah. You may leave now. Ani Jacob sa kawaksi. Umalis naman ang babae. Hindi ka nalunod? Napipikong kastigo ni Lexi sa binata. No, I just acted to win your attention. Pag-aamin nito. Uminit na ang kanyang bumbunan at nahampas ng palad sa dibdib ang lalaki. Baliw ka ba? Asik niya. Sorry, you're cute while worried. Tumawa pa ito. Hinampas ulit niya ito ng palad sa dibdib. Ngunit nahuli na nito ang kanyang mga kamay at bigla siyang hinatak palapit dito. Sa lakas ng paghatak nito ay nasubsob siya sa ibabaw nito at naglapat ang kanilang mga labi. Jacob, stop! Tigil niya nang maramdaman ang pagkilos ng mga labi nito. Itinukod niya ang mga kamay sa dibdib nito at bumuelo palayo. What's the matter? Is it your first kiss? Anito, tumayo na rin. Gusto niya itong sampalin ngunit naisip niya ang mental health ni Jacob. You fooled me. Bakit? I felt bored without talking to you, Lexi. It's been a week since we talked, and I haven't seen you again. I know you're busy at work, but I missed you. Seryosong pahayag nito. Saglit siyang kinabahan nang mapagtanto na tila gusto siya ni Jacob. Ngunit naglaho rin ang kanyang pangamba nang maisip kung paano niya pinagpantasyahan ang larawan nito na nasa study room. Jacob, we just met last week. Bakit mo sinasabi yan? I don't know. I just felt something special for you since the first time I saw you. I moved to my villa because I want to get close to you. Did I do something wrong to offend you? Napabuga siya ng hangin dahil tila sasabog ang kanyang puso sa bilis ng pagtibok nito. I think you're just confused, Jacob. Biglang nagbagong environment mo. Baka ngayon mo lang naranasan ang totoong kalayaan kaya hindi mo alam magkontrol ng emosyon. Anya. You're right. I have never experienced real freedom. I was caged by the decision that I didn't make. Yet, I was forced to stay because I don't have a choice. Natigilan si Lexi at naengganyong alamin ang nakaraan ng binata. Sorry for misjudging you, but I want to understand you, Jacob. Hindi nga lang kita maiintindihan kung hindi ka magkukwento sa akin. Actually, I really want to talk to you about my past, but I'm just scared you will ignore me. No, my job is to analyze people's emotions.
personality, and even their minds. Can you trust me? Tumango ito. Pagkawan ay niyaya niya itong umupo sa gilid ng pool habang nakababad sa tubig ang kanilang mga paa. Just tell me your story. I will listen. Anya. Okay. Seryoso na ito at nagsimulang magkwento. When my mother died, my dad was always busy managing our company. At akala ng lolo ko ay hindi na ako naaasikaso ni daddy. So grandpa came here and asked dad to bring me to the US. I was 10 back then. Ayokong sumama kay lolo, pero si daddy na ang nagpasya. Wala akong choice. Masaya pa ako nung una kasi nabibigay ni lolo lahat ng gusto ko. Pero katagalan, naging malupit siya. He was a retired military official, and his discipline was brutal. Bata pa lang ako, itinatak na niya sa isip ko na magiging sundalo ako paglaki. He trained me to be brave, boosting my pain tolerance by punishing me, hurting me physically, until I was immune to pain. The scars on my back are the proof. Pinakita nito ang mga marka ng latay sa likod nito. Nawindang siya at natuksong hipuin ang maraming peklat ng latay sa likod nito. Lahat ba to'y gawa ng lolo mo? Yes. Simula nang nagbinata ako, may latay na ako sa likod gawa ng sinturon ni lolo. Hindi ako pwedeng magreklamo at lumaban kasi lalo ako masasaktan. Hindi rin ako pwedeng umiyak o dumaing. Since then, I managed to endure the pain in silence and not show emotions to anyone. Nanikip bigla ang kanyang dibdib at napaluha dahil sa awa. Bakit hindi ka nagsumbong sa daddy mo? I did, but dad ignored me. I called him once and told him I wanted to go home, but he refused. Sinabi ko rin sa kanya na ayaw ko magsundalo, pero hindi siya kumotra kay lolo. I hate dad for entrusting me to my grandfather. And when he married again, I lost contact with him. Pumasok na rin ako sa military academy. And since I got there, I experienced the never-ending pain and trauma. I got a lieutenant rank after multiple wars, but every war leaves another trauma and pain in my whole being. I lost comrades and friends during the war, and hearing a gunshot is like a deadly storm to me. A worst nightmare. Alam na ba ng daddy mo ang nangyari sa'yo? Nalaman lang niya nung pumunta siya sa US dahil nakoma ako. My friend told him everything about my struggles. Kaya pala pinauwi ka rito ng daddy mo. Paano ang property ng lolo mo sa US? I inherited grandpa's farm and other businesses. Supplier kami ng meat, vegetables, and fruits sa malalaking market. He also left $2 billion in my account. Do you mean nag-iisang anak ang mami mo? Yes, and I'm the only grandson. Sino palang namamahala sa business mo sa US? My friend. Dad also helped me manage the business. Babalik ako ron once naka-recover na ako. Paano ka makaka-recover kung hindi ka naman nagpapagamot? Hindi ka pumupunta sa ospital? Tinatanong ko ang doktor mo at sabi niya, hindi ka sumipot sa therapy session. Bakit mo tinanong? Do you care for me? Matiim siya nitong tinitigan sa mga mata. Tipid siyang ngumiti. Of course, I care for people who suffer from mental disability. Since nabasa ko ang record mo, gustong-gusto na kitang tulungan. How can you help me then? Just like this. Gusto kitang makausap pero minsan nauunahan ako ng takot. Bakit ka natatakot? Do you think I'm harmful? No. Araw-araw akong humaharap sa mga taong mentally unstable at alam ko silang pakisamahan. At bakit sa akin ay naiilang ka? Umiwas siya ng tingin dito. Hindi lang niya maamin na matagal na niya itong crush. Sa picture pa lang. Kasi hindi pa kita masyadong kilala at nakitira ako sa bahay mo. That's it? Tumango siya. Para hindi ka mailang, dalasan pa natin ng bonding katulad nito, Lexi. Bumaba na ito sa tubig at hinawakan siya sa mga kamay. Teka, anong gagawin mo ha? Natatarantang tanong niya. Let's swim. Napatili siya nang bigla siya nitong hinila kaya lumubog siya sa tubig. Sinundan din siya kaagad ni Jacob. Lumangoy siya pabalik sa gilid ng pool, ngunit sinundan siya ng binata at niyakap buhat sa likuran. Jacob, anong ginagawa mo? Kabadong tanong niya nang maramdaman ang pagdaiti ng katawan nito sa kanyang likod. Don't move. I just want to feel your skin. Bulong nito habang marahang hinahaplos ang kanyang mga braso. Dahil sa ginawa nito ay nabuhay ang nakakakiliting init sa kanyang kaibuturan, lalo nang lumapat ang mainit na bibig nito sa kanyang batok.
Jacob, it's not right. Baka may makapansin sa atin. I don't care. I like you, Lexi. I want to touch you. Your skin is so soft like velvet. Paos nitong bulong at pinaglakbay pa ang bibig patungo sa kanyang balikat. Nagpanik na siya nang tila bumibigay na ang kanyang katawan. Nang mapansin niya si Jonah na lumabas ng bahay ay lumubog siya sa tubig. Nakalaya rin siya sa yakap ng binata at nakalangoy palayo rito. Sir, ano pong ulam na lulutuin ko para sa hapunan? Tanong ni Jonah sa binata. Anything with soup. Damihan mo na ang ulam para kasama si Lexi. Sagot naman ng binata. Sige po. Ayaw na paawat sa pagkabog ang puso ni Lexi kaya umahon na siya mula sa tubig. Are you leaving, Lexi? Tanong ni Jacob. Magbabanlaw na ako kasi may duty pa ako sa ospital. Akala ko ba day off mo? Day off ako sa regular job ko pero hindi sa ospital. So, what time ka uuwi? 2:00 pa ng madaling araw. Seriously? Just give up your part-time job. I'll pay you. Natawa siya. Thanks but no need. Umahon ka na rin riyan. Baka matuluyan kang malunod. Tinalikuran na niya ito at nagsuot siya ng roba. Humagikik naman ang binata at umahon na rin. Lunes ng madaling araw pag uwi ni Lexi ay nagulat siya nang maabutan niya si Jacob na nakahiga sa couch sa lobby. Nilapitan niya ito at inalam kung tulog na. Jacob? Sambit niya at marahang inalog ang balikat nito. Kumislot siya nang bigla itong umupo, tila naalimpungatan. Lexi? Is that you? Bulalas nito at napatayo. Oo, kararating ko lang. Natigilan siya nang hawakan siya nito sa magkabilang balikat. I have a bad dream. Nilusob daw ng mga terorista ang bahay at dinakip ka nila. I called you but you didn't pick up your phone. Palis ang kwento nito. Bawal kami gumamit ng phone sa duty. Teka, bakit dito ka natulog? I'm guarding the house. Baka biglang may pumasok na terorista. Natigalgal siya nang mapagtanto na na-trigger ang trauma ni Jacob. Ramdam niya ang takot nito. Hinawakan din niya ito sa mga braso at iginiya pa upo sa couch. Jacob, we're safe here. Walang terorista rito. Walang mga kalaban. Bulong niya habang pinakatitigan ito sa mga mata. But I could feel them. The anger. Giit nito. Epekto lang yan ng trauma mo. All that you see in your mind is just a hallucination. And hallucinations can trigger emotions that make you feel like everything is real. Are you sure? There's no danger coming? Wala. Nandito ka na sa Pilipinas at hindi ka na sundalo. Walang mananakit sa'yo rito. Pero bakit ngayon ka lang? Ano nangyari sa'yo? May trabaho ako at kakauwi ko lang. Bakit palaging late ka na umuwi? What if mapahama ka sa labas? Hindi pa kasi naaayos ang schedule ko. Pero bukas ay umaga na lahat ng trabaho ko. Safe naman sa labas at may motorsiklo ako. No, you're not safe. I'll hire a driver to accompany you. Hindi mo kailangan gawin yan. At bakit ka ba nag-aalala sa akin? Because you're special to me, Lexi. I felt you're my safest person to live with. Natigilan siya at ginupo ng hindi mawaring emosyon ang kanyang puso. Umira lang awa niya kay Jacob pero may mas malalim pa siyang nararamdaman dito. Jacob, thank you for trusting me. Pero hindi ko pwedeng mag-rely lang sa akin. What if bigla ako mawala? Anya habang hinahaplos ang makinis nitong pisngi. No, you're not leaving me. Alam mo bang napilitan lang akong umuwi rito sa Pilipinas dahil yun ang payo ng doktor? Babalik din sana ako kaagad sa US. Pero nung nakita kita, bigla akong nasabik na magtagal pa rito. I haven't felt this kind of happiness in my entire life. I'm now braver to face my fear, my trauma, and I'm willing to help myself heal. Emosyonal nitong pahayag. Walang korupsyon tumitig sa mga mata nitong mamasa-masa na dahil sa luha. Maagap niyang pinahid ng kamay ang lumayang butil ng luha nito. Gusto rin kitang tulungan, Jacob. Pero kung gusto mo ng relasyon, I think it's not the perfect time. Give yourself time to recover first. Are you saying I'm not capable of loving someone because I'm mentally unstable? Mahagyang tumapang ang mga mata nito. No, that's not what I mean. Having a relationship with the opposite sex is more complicated. You need to be mentally and emotionally prepared. But I like you, Lexi. I want you to be my girlfriend. Ginupo siya ng kaba,
Ngunit naroon ang kanyang takot na baka pagsisihan niya sakaling binaliwala niya ang feelings ni Jacob. Magsasalita na sana siya ngunit biglang lumabas ng kwarto ang kanyang ama. Lexi, nariyan ka na ba anak? Ani Nestor. Bumalikwas siya ng tayo at sinulubong ang kanyang ama. Kararating ko lang po pa. Anya at nagmano sa Ginoo. 3:00 na, matulog ka na. Apo, bakit nagising kayo ng alanganing oras? May narinig kasi ako nag-uusap. Kami po ni Jacob ang nag-uusap. Sinipat ng Ginoo si Jacob na tumayo na. Bakit hindi ka pa natutulog, Jacob? Ilang beses ka nang inuumaga sa salas ha. Sira ba ang aircon ng kwarto mo? Tanong nito sa binata. No. Inaabot lang ako ng antok dito sa salas matapos manood ng movie. Turan naman ni Jacob. Namangha si Lexi nang maisip na hindi lang sa pagkakataong yun natulog sa sala si Jacob. Maaaring hinihintay siya nito. Matutulog na po ako pa. Pagkuha na ipaalam niya. Sige, may inom lang ako ng tubig. Ani Nestor. Sinipat pa niya si Jacob bago tuluyan pumasok ng kwarto. Araw ng Martes ay umaga na ang pasok ni Lexi sa trabaho at wala siyang duty sa ospital. Nasorpresa siya pagdating ng villa ay naroon sa sala si Ivan, kausap ng tatay niya. Ivan, bakit narito ka? Tanong niya nang tuluyang makalapit sa bisita. Pinapunta ako rito ni Sir Melchor kasi ayaw pumunta ng anak niya sa ospital para sa therapy session. Anito. Oo nga pala, ikaw ang psychiatrist ni Jacob. At dito rin pala nakatira si Jacob kasama niyo? Oo, at sa kanya tong villa, kami lang ang nakitira. I see. Mukhang close na rin kayo ni Jacob. Matabang siyang umiti at napatingin sa hagdanan nang mapansin si Jacob na pababa. Maiwan ko muna kayo. Magbibihis lang ako. Pagkuha na ipaalam niya. Tumango lang si Ivan. Lalagpasan sana niya si Jacob pero pinigil siya nito sa kanang braso. Napatitig siya sa matapang nitong mga mata. Bakit? Balis ang tanong niya. Bakit kilala mong psychiatrist ko? Pabulong din itong tanong. Kababata ko si Doc Ivan at katrabaho ko rin siya sa ospital. So he's the guy your father mentioned before? The one he wants to be your husband? Nawindang siya. Narinig pala nitong usapan nila noon ng papa niya. Ivan is my childhood friend. Nothing special. Anya. Nothing special? But the way he stares at you, I could see something special. Sandali, bakit inuusig mo ako? I just want to know if you're interested in Ivan. That's nonsense. Bakit gusto mong malaman? Para alam ko kung dapat ko ba siyang pagsilosan. Mahina siyang tumawa at marahang inalis ang kamay nito sa kanyang braso. Napatingin kasi sa kanila si Ivan. Jacob, wala kang dapat pagselosan. At bakit ka magsiselos? Usig niya rito. Because you're mine, right? Ano? Hindi mo pa ako girlfriend. So, are you refusing me? No, I mean, let me think first, okay? Sige na, lumapit ka na sa doktor mo. Magbibihis lang ako at sasamahan din kita mamaya. Okay, I will wait for you. Iniwan na niya ito at pumasok siya ng kwarto. Pagkatapos mag-shower at magbihis ni Lexi ay pinuntahan niya si Jacob sa study room kung saan ang therapy session nito. Naroon na si Ivan at kinakausap si Jacob. Kailan ka huling sumailalim sa psychiatric therapy, Jacob? Hindi updated record ang ibinigay sa akin ng daddy mo. Tanong ni Ivan. Nakaupo lang sa couch si Jacob at nabaling ang tingin kay Lexi. The day after I woke up from coma. Tugon nito. Okay, we will proceed to the... Nahinto ito sa pagsasalita. May namumuo kasing butil ng pawis sa noon ni Jacob. Anong nararamdaman mo? Tanong ni Ivan. Hindi umimik si Jacob pero nanginginig ito at napapikit. Maya-maya ay napahawak ito sa ulo at dumaing. Napaupo bigla si Lexi sa tabi ni Jacob at napayakap ito sa kanya. Stop! Stop! Sigaw nito. Nanginginig pa rin. It's okay, Jacob. You're safe. Bulong niya rito habang hinahagod ng kamay ang likod nito. Unti-unti ay kumakalma rin ito pero biglang hinapo. Please don't leave me. Samo nito. I'm not going anywhere. Nag-angat din ito ng mukha at tinitigan siya sa mga mata. I'm sorry. I'm still terrified. Okay lang, Jacob. Take your time to heal. I'm here to support you, okay? Paulit-ulit itong tumango.
Itinuloy naman ni Ivan ang therapy at mas smooth na ang resulta. Pagkatapos ay nakatulog si Jacob habang nakaunan sa kanyang mga hita. Kailan pa kayo naging close ni Jacob, Lexi? Usisa ni Ivan habang nagliligpit ng gamit nito. Last week, nung nag-start siyang mag-open up sa akin. Anya. I'm impressed. Ang bilis mo siyang napakalma. Jacob's trauma is difficult to treat. Kasi nagsimula ito sa childhood niya. Sa murang edad ay nakaranas siya ng intense emotions at physical pain. Base sa kwento niya, kahit noong nasa poder pa siya ng parents niya at buhay ang mommy niya, hindi na talaga siya masaya. Palagi raw niyang nakikitang nag-aaway ang parents niya. At ang mommy niya ay nagkukulong sa kwarto. Hindi siya kinakausap, lalo kung nagtatampo sa tatay niya. And now, he's scared to be ignored. Kasi simula bata siya, ay palagi siyang iniignora. Kaya mabilis siyang ma-obsess sa isang bagay o tao na nakitaan niya na may sympathy sa kanya. He's still stuck in his childhood wounds and struggles to heal them. Habang nakatitig siya sa nahimbing na mukha ni Jacob, ay wari may pumipiga sa kanyang puso. Lalo lamang siyang naging determinado na tulungan ng binata. Salamat, Ivan. Promise, hihimukin ko si Jacob na magpatuloy sa therapy niya. Anya pagkuwan. Baka hindi ako makabalik dito next week. Kung may time ka, samahan mo na lang sa ospital si Jacob. Sige. Aalis na ako, Lexi. See you tomorrow. Tumango lamang siya. Pagkuwan ay nakangiting tinitigan niya ang gwapong mukha ni Jacob. Akmang hahaplusin niya ang pisngi nito, ngunit kumislot siya nang marinig ang boses ni Melchor. Jacob? Tawag nito. Marahan siyang tumayo upang hindi magising ang binata. Saktong pumasok si Melchor. Nakatulog po si Jacob, sir. Anya. Kumusta ang therapy niya? Usisa nito. Okay naman po. Nahirapan lang siya sa umpisa. Salamat at narito ka, Lexi. Noong isang araw ko pa pinapupunta sa ospital si Jacob pero ayaw niya. Iginiit niya na okay na siya at nakakausap ka naman daw niya. I'm happy to help, sir. Pero kailangan pa rin ni Jacob ng proper psychiatric therapy. At mas mabilis ang recovery niya kung may taong sumusuporta sa kanya. Lalo na sa parte ng pamilya niya. Bahagyang napayo ko ang Ginoo. I'm trying my best to help Jacob, but he's avoiding me. Hindi siya nakikipagkwentuhan sa akin. Busy rin ako sa trabaho at may sakit din ang half-sister ni Jacob, kaya kailangan namin dalhin sa US. Ano po ang sakit ni Tanya? Usisa niya. Naging malapit din sa kanya ang 12 anyos na half-sister ni Jacob. Na-diagnose siya na may leukemia. Next week na namin siya dadalhin sa US, kaya nakikiusap ako na obserbahan mo si Jacob, Lexi. Bumili siya ng sports car at baka gumala siya kung saan-saan. Mahirap na, baka masangkot siya sa gulo. Ako na pambahala kay Jacob. Sasamahan ko rin siya sa ospital para sa susunod ng therapy. Thank you, Iha. Kapag pala nagising si Jacob ay papuntahin mo siya sa mansyon. May sasabihin ako sa kanya. Sige po. Nang umalis ang Ginoo ay saka naman nagising si Jacob. Dagli niya itong nilapitan at tinabihan sa couch. Is Dad here? I heard his voice. Paos nitong tanong at marahang umupo. Kaaalis lang niya. Pinapupunta kanya sa mansyon. Anya. I'll go there. Babalik ka agad ako. Maganda ka, Lexi. Maalis tayo mamaya. Tumayo na ito. Saan naman tayo pupunta? We will have a road trip. I bought a sports car at gusto kong subukan. Hindi ko kabisado ang Maynila kaya ikaw ang guide ko. Malapad itong umiti sabay kindat sa kanya. Napangiti siya. May kotse ka naman dito, bakit bumili ka pa ng isa? I just love sports car. May 3 unit ako nun sa US. Wow, mukhang barya lang sa'yo ang milyones na halaga ng sasakyan ah. Ngumisi ito. I'm just lucky because of my grandfather's fortune. At may mamanahin ka pa sa daddy mo. Hindi na ako umaasa. May half-sister ako. At speaking of your half-sister, may leukemia pala siya at dadalhin sa US. Sandaling natigilan si Jacob. I rarely talk to Tanya. I should meet her now. Ano ito pagkawan? Sige, puntahan mo siya. Tumango ito. Pagkawan ay sabay na silang lumabas. Dumiretso naman siya sa kanyang kwarto. 6:00 na ng hapon nakabalik ng villa si Jacob. Nakabihis na ng itim na leggings si Lexi at blouse na pula. Are you ready, Lexi? Tanong nito nang masalubong niya sa lobby. Yes, ikaw na lang ang hinihintay ko. Nakangiting tugon niya. Maliligo lang ako saglit din, aalis na tayo. Patakbo itong kumanhik sa hagdanan. Lumabas naman siya ng bahay at naglakad-lakad sa hardin.
Maya-maya ay namataan niya ang kanyang ama na parating at may kausap sa cellphone. Lumapit ito sa kanya. Nakausap ko ang tatay ni Ivan, anak. Tutulungan niya tayo na maituloy ang construction ng bahay at hindi nananaga ng presyo ang kilala niyang kontraktor. Batid nito matapos sa kausap sa cellphone. Pa, may budget na po ako at okay lang po magpalit ng kontraktor. Pero si Ivan mismo ang magbibigay ng pera pandagdag gastos. Napabuga siya ng hangin. Hindi na kailangan pa. Isa pa, bakit ba pinipilit niyo ako kay Ivan? Magkaibigan lang kami. Gusto ka ni Ivan, anak. Nahihiya lamang siyang umamin sa'yo kasi baka mabigo lang siya. Pero hindi ko po gusto si Ivan. Hindi pa sa ngayon. Bigyan mo siya ng chance. Si Ivan lang ang lalaking kilala ko na nararapat mong pakasalan. Nairita na siya. Sorry pa, may mahal na akong iba. Anya para lang matigil ang kanyang ama. Sino? Kilala ko ba siya? Usisa nito. Hindi siya nakasagot nang mapansin niya si Jacob na kalalabas lamang ng bahay at hinahanap siya. Nakasuot na ito ng itim na jacket at itim ding denim pants. Lexi, nasan ka? Alis na tayo. Anito. Nilingon din ni Nestor ang binata. May lakad ba kayo ni Jacob, anak? Pagkuwan ay tanong nito. Opo, sasamahan ko si Jacob na subukan ng bagong sports car niya. Hindi pa kasi niya kabisado ang Maynila. Tugon niya. Pero gabi na. Ayos lang pa. Mas maganda nga kasi hindi masyadong ma-traffic. Napansin din siya ni Jacob at dagli itong lumapit sa kanya. Shall we go, Lexi? Nakangiting tanong nito. Tumango siya. Aalis na kami pa. Pagkawan ay paalam niya sa ama. Wala namang magawa ang Ginoo. Excited na lumulan si Lexi sa sports car ni Jacob na itim at may halong pulang kulay. Umupo siya sa tabi nito at ito ang driver. We should have dinner first. Ani Jacob nang paalis na sila. Saan naman tayo kakain? Sa restaurant. Baka may alam ka na masarap ang pagkain. Huwag na tayong lalayo kasi may traffic pa sa mga oras na to. Okay. Pagdating sa napili niyang restaurant ay kaagad silang pumasok at nag-order ng pagkain. You said you never had a boyfriend, Lexi. Does it mean it's your first date with the guy? Ani Jacob habang naghihintay sila ng order nilang pagkain. Kamuntik pa siyang mabulunan ng kaiinom niyang tubig na nasa baso. Date? Anong ibig mo sabihin? Manghang tanong niya. We're dating right now. Bakit parang gulat na gulat ka? Amused nitong untag. Kasi akala ko sasamahan lang kita na mag-road trip. Well, it's part of our date. And why are you dating me then? Inusig na niya ito para matiyak kung gaano ito kaseryoso sa kanya. Because I'm serious about my feelings for you. I'm pursuing you to be my girlfriend and to convince you more. May dinukot ito sa bulsa ng pants nito. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang inilabas nitong parehabang itim na kaheta. Binuksan nito yon at kinuha ang 5 kwintas na may oval-shaped diamond pendant na nababalot ng ginto. Consider it as my proposal to convince you as my girlfriend. Sabi nito at tumayo. Hindi man lang siya nito tinanong kung tatanggapin ba niya ang kwintas. Basta na lang nito yung isinuot sa kanyang lieg. How sure are you that I will accept your proposal, Jacob? Amis niyang saad habang hawak ang pendant ng kwintas. Well, it's too late to refuse me, sweetheart. I'm claiming you as officially mine. Anas nito sa kanyang tenga. Natawa siya. Hindi pa man kita sinasagot pero territorial ka na. Pero salamat sa kwintas. I love it. Bumalik din sa upuan nito ang binata. You don't need to accept me right away, sweetheart. Gusto ko lang bigyan ka ng mga basehan para makapagpasya ka ng maayos. Take your time. Anito. Thanks. Nang dumating ang order nila ay kaagad silang kumain habang nagkukwentuhan. Napakwento ang binata tungkol sa mga karanasan nito bilang sundalo. Honestly, a soldier's job is one of the most traumatic and dangerous. But I didn't regret embracing it. Protecting innocent lives is fulfilling, and my sacrifices are all worth it. Sabi nito. Pero matindi ang mental health damage na iniwan sa'yo ng pagiging sundalo, Jacob. I just accepted my fate. Pero dahil sa propesyon ko, natakot ako mag-asawa. Bakit? Kasi marami akong kasama na namatay sa giyera at naiwan ang asawa at anak nilang luhaan. I can't afford to leave my loved ones suffering in pain of losing me in the war. Ramdam ko yung sakit nila habang hinahatid sa huling hantungan ng mga namatay naming kasamahan. Pero wala ka na sa serbisyo ngayon. Wala ka na dapat ikatakot. I know. Kaya nga nung nakita kita, naisip ko na ito ang tamang pagkakataon para mag-settle down ako.
Mag-settle down with me? Amused niyang saad. Yeah. Aren't you convinced that I wanted you to be my partner in life? Bumuntong hininga siya. Nabibilisan lang ako, pero salamat kasi sa dami ng babae na nakilala mo, ay ako pa ang napili mo. Because I know you can understand me well, Lexi. Lalo kitang nagustuhan nung nalaman ko na psychologist ka. I know that most psychologists are emotionally intelligent, and it's an advantage to me. Pero syempre, ayoko ring umasa lang sa'yo para tuluyan akong makarecover. Sa tuwing nag-uusap tayo ng ganito, unti-unti kong nalalabanan ng trauma ko. Nawawala ang takot ko na magkwento at alalahanin ang pangyayari sa buhay ko na dahilan ng trauma. You're my safest person to talk about my darkest past, and I can't afford to lose you. Hindi na maalis ang ngiti sa kanyang mga labi habang nakatitig kay Jacob at nakikinig sa sinasabi nito. Pakiramdam niya nakangiti rin ang kanyang puso. Aminado siya na hindi na niya mapipigil ang kanyang sarili na umibig sa binata. I know you're a good person, Jacob, kaya mabilis na wala ang takot ko. Gusto kitang tulungan hindi lang para tuluyan ka makarecover sa trauma, kundi para mas maging komportable ako sa'yo. Ang totoo, palagi kong tinititigan ang portrait mo na nasa study room. And I have a crush on you. Anya, umami na rin. Seriously? Manghang untag nito. Baka sa mukha ang saya. Yes, kasi ang gwapo mo sa picture habang suot ang military uniform. At hindi ko akalaing mas gwapo ka sa personal. You just like my picture and my physical appearance? Tumikwas ang isang kilay nito. Hindi lang yun. Pero oo, una talaga kitang nagustuhan sa pisikal na katangian. Pero ngayong mas nakilala na kita, mas lumalim pa yung paghanga ko sa'yo. I know you will be an ideal man once you overcome your mental problem. Don't you think I'm crazy because I have a mental illness? No, mental illness should not be defined as crazy. That's not acceptable for me, even in my field of work. Maling interpretasyon lang ng mga tao na sabihing baliwang taong nagsasuffer sa mental illness. At nakakalungkot na marami pa rin hindi aware na kahit sila'y dumaranas ng problema sa pag-iisip or even emotional. We all experience depression and anxiety, or even trauma. Hindi lang alam ng iba kung paano ito magagamot o mag-diagnose. Naiinis ako sa mga taong sinasabing baliwang taong nagpapakonsulta sa psychiatrist. Pero ang totoo ay kailangan talaga ng tao ng regular visit sa doktor para malaman kung mentally stable or healthy pa ba sila. Lalo na araw-araw tayong humaharap sa pagsubok at nautlot ang litanya niya nang mapansing titig na titig sa kanya si Jacob at nakangiti. What's wrong? Pagkuha na itanong niya. Nothing. I'm just impressed by your litany. Ang sarap mong pakinggan, Lexi. Mahina siyang tumawa. Sorry, dumadaldal talaga ako kapag nag-enjoy ako sa kausap kong tao. So, nag-enjoy kang kausap ako? Oo naman. Hindi ko nga namalayan, ang dami ko nang nakain. Sabay pa silang tumawa ng binata. Pagkatapos ng hapunan ay sinimula naman nila ang road trip. Nakarating na sila sa ibang syudad. Isang linggo pa ang lumipas, sa day off ni Lexi ay sinamahan niya si Jacob sa ospital para sa therapy nito. Dito ka rin ba nagtatrabaho, Lexi? Tanong ni Jacob nang makapasok sila sa tanggapan ni Ivan sa psychiatric department. Oo, pero 3 beses sa isang linggo lang ang duty ko dito kasi may regular job ako sa mental health facility. Anya. So, you're close to Doc Ivan? Oo, kasi nga childhood friend ko siya. And your father chose him to be your husband? That will never happen. Saktong pag-upo nila sa couch ay dumating si Ivan. Mabuti, maaga kayo. May lakad kasi ako before lunch. Ani Ivan. Inagahan na namin para mauna kami. Ani Lexi. Okay, let's start. Walang imik naman si Jacob, pero pinapakiramdaman nito si Ivan. Sumusunod lang ito sa ipinapagawa ng doktor. Habang naghihintay ay kumuha ng libro mula sa estante si Lexi at nagbasa, pero pasimpleng sinisipat niya si Jacob. At gulat siya nang magtanong ito sa relationship status ng doktor. Why are you asking about my love life, Jacob? Amused na tanong din ni Ivan sa pasyente. I'm just curious. There are a lot of pretty nurses and doctors here. But Lexi said you're still single. Mahinang tumawa si Ivan. My heart belongs to a special woman. Anito pagguwan. And who is this lucky woman? Kumistod si Lexi nang sipatin siya ni Ivan. Napatingin din tuloy sa kanya si Jacob. Wait, bakit ako ang tinatanong mo, Jacob? I'm your doctor. Pagkuwan ay angal ni Ivan. I'm just making sure we're not in love with the same woman. Walang gatol na tugon ng binata. Natawa si Ivan.
Hindi ko kilala kung sino ang babaeng tinutukoy mo, Jacob. We're not close and I don't know much about your private affair. At hindi ko trabahong alamin pa yan. Unless it's related to your illness. But I know the woman you love. Your eyes are telling me who she is. Natigilan si Ivan at muling sinipat si Lexi. Napatayo na si Lexi at nilapitan ng dalawang lalaki. Tapos na ba kayo guys? Mukhang naliligaw na ang usapan niyo Anya. Tumayo naman si Jacob. Magbabanyo lang ako. Paalam nito at lumisan. Lumuklok sa couch na katapat ni Ivan si Lexi. Pasensya ka na kay Jacob, Ivan. It's okay. Nakikilala ko na si Jacob. Pero pansin ko na lalo kayong naging close. Or maybe there's something special between you two. Inusig na siya nito. Wala, tinutulungan ko lang si Jacob. Mariing kaila niya. You can't deny it, Lexi. Sinabi sa akin ng papa mo na nagdududa siya sa closeness niyo ni Jacob. Madalas din kayong lumalabas. Yung totoo, nililigawan ka ba ni Jacob? Bumuntong hininga siya at tumitig diretso sa mga mata ni Ivan. Inaamin ko nililigawan ako ni Jacob at gusto ko rin siya. Walang katulad niyang pag-amin. Tumalim ang titig sa kanya ni Ivan. Lexi, you know that Jacob is not mentally stable yet. At madaling magbago ang isip niya. He's still harmful once his trauma triggered. Alam ko, Ivan, at handa ako sa consequences. Tama pala ang papa mo. Kaya ayaw mo sa akin dahil kay Jacob? Dismayadong saad nito. Sorry, Ivan. Gusto kita bilang kaibigan at hindi na magbabago yun. Kaya please lang, wag mo nang banggitin kay Papa ang tungkol sa kasal. Alam kong ikaw ang nagbukas ng usaping yun kasi matagal na tayong pinagkakasundo ng mga tatay natin. Pero kung wala si Jacob, ako lang ang pipiliin mong pakasalan. Sinabi mo yun nang nalasing ka. Guilty ako ron, Ivan. Isa pa, lasing ako noon at ikaw pa lang ang kilala kong lalaki na pwede kong mahalin. Seryoso ka na ba talaga kay Jacob? Tumango siya. Matagal kong pinag-isipan to at sigurado na ako. Sana lang wag mong pagsisihan ang desisyon mo. Jacob is a billionaire, anak ng isa sa pinaka-maimpluwensyang businessman sa bansa. His status is far from yours. Hindi siya nakaimik habang iniisip ang mga sinabi ni Ivan. May point naman ito, pero mas matimbang pa rin kung ano ang gusto ng kanyang puso. May problema ba sa status ko para matakot si Lexi na mahalin ako? Saban ni Jacob na biglang sumulpot sa kanyang likuran. Ginupo na si Lexi ng kaba at napatayo. Jacob, it's okay. Concern lang naman sa akin si Ivan. If he's really concerned, he doesn't need to question your decision that might lead to confusion. Let's go home. Hinawakan siya nito sa kanang kamay at hinila. Sumunod na lamang siya rito. Jacob, hindi mo dapat kinausap ng ganun si Ivan. He's your doctor. Anya nang makalabas sila ng ospital. He's my doctor, but he's mocking my mental condition behind my back. Parang sinabi niya na wala akong pag-asang gumaling at mapapahama ka sa akin. Hindi siya aware na itinaya ko ang mental health ko para protektahan ng mga inosenteng tao na nadadamay sa gera. Pumalatak na ito. Tama na, uwi na nga tayo. Anya't nagpatiunang lumapit sa kotse ni Jacob. Sumunod ito at binuksan ng sasakyan. Dagli naman siyang lumulan. Pagsapit ng gabi, pagkatapos ng hapunan, ay hinanap ni Lexi si Jacob. Wala kasi ito sa study room maging sa kwarto nito. Natagpuan niya ito sa attic at may sinisimsim na red wine. Jacob, bawal ka sa alak. Sita niya rito. Tinabihan niya ito sa couch. It's just a wine, Lexi. Inaatake ka na naman ba ng insomnia? Minsan, masarap ang tulog ko kapag nakainom ako ng wine. Masama ang panahon ngayon at mukhang uulan. May bagyo ata. Sumilip siya sa labas, mahangin na at may butil ng ulan na pumapatak. Bagyo? Hindi ko pa ulit naranasan ng malakas na bagyo. Karaniwan ang bagyo rito sa Pilipinas. Maya-maya ay napatili siya nang mawala ng ilaw. Wala pa naman silang generator. Binuksan ni Jacob ang ilaw sa cellphone nito. Are you scared, sweetheart? Tanong nito. Kumistot siya nang mamalayan na sobrang lapit na pala nito sa kanya. Hindi naman. Nagulat lang ako kasi biglang dumilim. The heavy rain is coming. Kaya nga matulog na tayo. Later. I want to stay here with you. Inakbayan siya nito. Nang biglang kumulog ng malakas ay sabay pa silang napapiksi ni Jacob. Pero ito ay napayakap ng mahigpit sa kanya. Biglang nanginig. Jacob, okay ka lang ba? Natatarantang tanong niya. What is that noise? Balisang tanong nito at isinubsob pa ang mukha sa kanyang leeg. Kulog yun. Takot ka ba sa kulog?
No, but it sounds like an exploded bomb in the war zone. Tura nito. Napagtanto niya na na-trigger ang trauma nito dahil sa kulog, na akala nito'y bombang sumabog. Nang muling kumulog ay pumiksi na naman ito. It's okay, kulog lang yun. Alo niya habang hinahagod ng kamay ang likod nito. Tinakpan din niya ng palad ang tenga nito. Maya-maya ay nag-angat ito ng muka at pinakatitigan siya sa mga mata. Kumalma rin ito. I can manage my fear now, Lexi. Just stay with me forever. Tumango siya. Nandito lang ako palagi, Jacob. Once you leave me, I will find you. Napangiti siya. Paano kung hindi mo ako makita? Hindi ako susuko. Losing you would be my worst trauma. So please don't leave me. I love you, Lexi. Seryosong pahayag nito. Natitigilang tinitigan niya ito sa mga mata at nakumbinsi rin siya na mahal na nga rin niya ito. I think, mahal na rin kita, Jacob. Bulong niya. Really? Yeah. Prove it. Sa halip na magsalita ay inunahan niya ito ng halik sa mga labi. At nang tumugon ito ay naging mitsa yon ng pagrubdob ng kanilang halikan hanggang sinauwi sa maalab na pagniniig. Kahit late na nakatulog ay maaga pa rin nagising si Lexi dahil may pasok siya sa trabaho. Saan ka natulog kagabi, anak? Tanong ni Nestor nang datnan niya ito sa hapag at nag-aalmusal. Umupo na siya sa katapat nitong silya, dala ang pagkain kinuha niya sa kusina. Nakatulog po ako sa study room pa. Pagsisinungaling niya. Bakit doon ka natulog? Nagbasa kasi ako ng libro at doon na ako inabot ng antok. Maya-maya ay pumasok si Jacob. Diretso ang lapit sa kanya at pasimpleng pinisil ang kanyang balikat. Good morning. Nakangiting bati nito. Ngumiti lamang siya. Dumating na daddy mo mula US, Jacob. Sinundo ko sila kagabi. Sabi niya ipuntahan mo siya ngayon kasi may pipirmahan kang papeles mula sa kumpanya mo sa US. Ani Nestor. Okay, I'll go there later. Pumasok na ito sa island counter. Pagkatapos ng almusal ay umalis din kaagad si Lexi. Nakasabay pa niya si Jacob patungong parking lot. Anong oras ka uuwi mamaya, sweetheart? Tanong nito. Hinawakan ang kanyang kanang kamay. Hindi ko sure kasi marami kaming trabaho ngayon. Hihintayin kita. Magluluto ako ng dinner natin at sa atik tayo kakain. Baka gabihin na ako. No problem, I can wait. Nang makita ang daddy nito na kalalabas lang ng bahay ay dagli siyang bumitiw sa kamay ng binata. What's wrong? Takang tanong nito. Nariyan ang daddy mo. Pabulong niyang tugon. Aalis na ako. Pagkawan ay paalam niya. Okay, take care. Hinabol pa siya nito at sinaglitan ng halik sa mga labi. 7:00 ng gabi natapos ang duty ni Lexi at saka lamang niya nabasa ang text ni Jacob. Mauna na umano siya sa atik pag uwi niya. Pagdating niya sa mansyon ng mga delatore ay napahinto siya sa tapat ng glass wall ng indoor garden. Namataan kasi niya si Jacob na kasalo sa hapunan ng pamilya nito, kasama ang bisitang Ginoo at magandang babae. Lexi, kararating mo lang ba? Tanong ni Mang Rigor na siyang umabala sa kanya. Apo, tura niya ngunit hindi maalis ang tingin sa loob ng indoor garden. Mabuti, maaga pa. Kanina pa nakauwi ang papa mo. Manong, sino pong bisita ni na Sir Melchor? Hindi na timping tanong niya. Si Sir Roldan, business partner ni Sir Melchor. Kasama ang anak niyang dalaga. At diniko ay fiancé ni Sir Jacob. Natigilan siya at biglang tila may pumiga sa kanyang puso. Pansin niya ang closeness ni Jacob sa babaeng katabi nito. Hindi niya kinaya ang nakikita at nagmamadaling lumisan. Pagdating ng villa ay sinalubong siya ng kanyang ama sa lobby. Anak, nakapag-usap na ba kayo ulit ni Ivan? Tanong nito. Hindi pa po. At bakit ko naman siya kakausapin? Alam ko, anak, may relasyon kayo ni Jacob. At yun ang dahilan kung bakit umiiwas ka kay Ivan. Gilalas na tumitig siya sa kanyang ama. Sinabi ko na sa inyo na kaibigan lang ang turing ko kay Ivan pa. Naiintindihan ko, anak. Pero ang tungkol kay Jacob, hindi ako pabor. Alam mo naman ang sitwasyon niya. At kahit anong pilit mo, hindi kayo nababagay. Masyado siyang mataas para mahalin mo. Lalo lamang nanikip ang kanyang dibdib. Pero mahal ko po si Jacob at mahal din niya ako. Nakipagkasundo na ang daddy niya sa business partner nito at nasa mansyon ngayon ang fiancé ni Jacob. Pinag-uusapan na nila ang kasal. Inaalala lang kita, anak, at ayokong umasa ka at masaktan. Ano pa bang aasahan mo kay Jacob? Hindi stable ang pag-iisip niya
at walang katiyakan kung mapapanindigan niya ang kanyang mga desisyon. Sumidhi pa ang kirot sa kanyang puso at hindi na malaman ang gagawin. Magaling na po si Jacob, namamanage na niya ang trauma niya. Pilit niya. Kahit na magaling na siya, hindi mo mababago ang katotohanang hindi kayo para sa isa't isa. Paano kung malaman ni Sir Melchor na may relasyon kayo? Sa palagay mo ba'y papayag siya na masira ang plano niyang arranged marriage? Malaki ang problema ng kumpanya niya ngayon. At once nagpakasal si Jacob sa anak ng business partner niya, malaking tulong yun para maisalba ang kumpanya. Si Jacob ang tagapagmana ni Sir Melchor. At pumayag na ang binatang yun na hahalinhin sa tatay niya balang araw. At yung fiancé ni Jacob, isa siyang psychiatrist. Kaya siguro gusto rin siya ni boss. Nakapagdesisyon na rin ako. Lilipat na tayo sa pinapagawa nating bahay kasi natapos na ang ground floor. Nakausap ko na rin si boss na hanggang sa Sabado na lang tayo rito. Hindi niya magawang magsalita dahil sa labis na pagpuyos ng kanyang damdamin. Tumakbo na lamang siya papasok ng kwarto at naglock ng pinto. Samantala, hindi na tinapos ni Jacob ang hapunan matapos malamang nakipagkasundo ang daddy niya sa business partner nito. Ipapakasal siya nito sa babaeng hindi niya mahal. You can't control me, Dad. Gigil niyang usal habang naglalakad patungong villa. Pagpasok niya ng villa ay tahimik. Dumiretso siya sa attic sa akalang naghihintay roon si Lexi, pero walang tao roon. Dumating na ba si Lexi, Ate Jonah? Tanong niya sa kawaksi nang makabalik siya sa lobby. Hindi ko po napansin, sir. Nagluluto kasi ako sa kusina kanina. Anito. What about his father? Kanina pa po rito si Mang Nestor pero tapos na siyang kumain. Baka natulog na po. Nagtungo naman siya sa kwarto ni Lexi at kinatok ang pinto. Nakalock yon. Lexi, are you there? Tanong niya. Walang sumasagot kaya sinubukan niya itong tawagan. Nakapatay ang cellphone nito. Naisip niya na baka nasa trabaho pa ito. Kinabukasan ay tanghali nang nagising si Jacob kakahintay kay Lexi. Nakaalis na umuna ito, sabi ng kawaksi. Nag-text siya rito at nagpaalam dahil pupunta siya ng US. Maya asikasuhin kasi siya sa kumpanya. Ate Jonah, aalis ako mamaya. Pakibigay ito kay Lexi. Anya at inabot sa kawaksi ang paper bag na itim. Regalo niya yun sa dalaga para sa parating nitong kaarawan. Nabasa kasi niya sa ID nito ang date of birth nito. Sige po, saan pala kayo pupunta, sir? Ani Jonah. Sa US. Babalik ako next week. Tumango ang babae. Naligo na siya sa swimming pool. Hapon ng flight niya kaya hindi na sila magkikita ni Lexi. Sa loob ng halos isang linggong pananatili ni Jacob sa New York, ay wala pa ring chat o tawag sa kanya si Lexi. Tinawagan na niya ito pero walang sagot. At kung kailan pa uwi na siya ay saka ito nag-chat. What the heck? Bulalas niya nang mabasa ang mensahe ni Lexi. Nakikipag-break na ito sa kanya. But why? Inapura na niya ang driver upang makarating kaagad sila sa airport. Pagdating ng Pilipinas ay binulabog niya ang mga tao sa mansyon at villa. Wala pa siyang tulog kahit sa ilang oras na biyahe. Where's Lexi? Pasigaw niyang tanong pagpasok ng mansyon. Wala kasing tao sa villa. 8:00 pa lamang ng umaga. Sir, dumating na pala kayo. Lumipat muna ako rito kasi wala naman akong kasama sa villa. Ani Jonah na siyang sumalubong sa kanya sa lobby. Bakit? Nasaan si Lexi at papa niya? Namumurong tanong niya. Umalis na po sila ng tatay niya. Lumipat na sila sa ginagawa nilang bahay. What? Bakit? Matagal na rin po kasi nila balak lumipat at alam yun ng daddy mo. Yung pinabibigay niyo palang regalo kay Lexi, hindi niya tinanggap. Sabi niya, congrats na lang daw sa nalalapit mong kasal. Hindi siya nakakibo nang gupuin ng kirot ang kanyang puso. Maaring isa sa dahilan ng pakikipaghiwalay ni Lexi ay ang tungkol sa arranged marriage niya. Maya-maya ay bumaba ng hagdanan ang daddy niya kasunod si Bleza, ang kanyang stepmother. Kararating mo lang, Jacob. Bakit ang init ng ulo mo, ha? Tanong ni Melchor. Uminit pa ang kanyang bumbunan at hinarap ang kanyang ama. What have you done, Dad? Gigil niyang usig sa ama. What's wrong with you, son? What's wrong with me? Lexi left me because of your selfish decision. Asik niya. Napahilot sa sentido nito ang Ginoo. Sorry, late ko na nalaman na may lihim kayong relasyon ni Lexi. Sinabi lang ni Nestor. Pero anak, it's too late. Lexi decided to leave at matagal na nilang gustong lumipat. Hindi siya aalis kung wala siyang nalamang ikakasama ng loob niya. She thought I would get married to another woman and she broke up with me. You ruined my life again, Dad. Kahit ngayon lang magdesisyon naman kayo ng tama.
Nanggagalaitin na siya at napaluha ng maalala na naman kung paano siya binaliwala ng kanyang ama matapos siyang ipadala sa US. Natigalgal ang Ginoo at akmang hahawakan siya, ngunit iniwaksi niya ang kamay nito. Jacob, I'm really sorry. I thought you couldn't decide for your future since you suffer from some mental illness. Kaya naisip kong pumili ng babaeng pakakasalan mo na makatutulong din sa recovery mo. Puno ng pagsisising paliwanag ni Melchor. No, you're not helping me, Dad. You never helped me. You just made things worse. Lexi's the only woman I want to marry, and she's enough to help me recover. Without her, I would rather die. Anya habang palayo sa kanyang ama. Anak, patawarin mo ko. Gusto ko lang bumawi sa'yo. Bumawi? No, it's too late, Dad. I don't want anything from you. If you want to call me, bring Lexi back to me. Hindi ko alam kung nasaan ang bahay nila. Tatawagan ko pa si Nestor para tanungin. Day off kasi niya ngayon. I will wait until midnight. If you can't get Lexi back, you will lose me for good. Anya at lumisan. Hindi naman makapag-focus sa trabaho si Lexi at ilang araw na siyang matamlay. 8:00 ng gabi na siya nakauwi at naubos ang lakas niya sa traffic. Pagdating ng bahay ay nasorpresa siya nang maabutan si Melchor sa salas kausap ang kanyang ama. Lexi, mabuti narito ka na. Kanina pa naghihintay si Sir Melchor. Bungad ng kanyang ama. Lumapit siya sa Ginoo at nagmano. Ano pong kailangan niyo sa akin, sir? Pagkawan ay tanong niya sa bisita. Tumayo ang Ginoo at nilapitan siya. Lexi, humihingi ako ng tawa dahil sa desisyon ko na ipakasal si Jacob sa anak ng business partner ko. Ang totoo ay hindi pumayag si Jacob at nagalit siya sa akin. Hindi ko naman alam na nagkakamabutihan na pala kayo. Nakauwi na si Jacob mula US at galit na galit siya dahil umalis na kayo sa villa. Mangiyak-ngayak na ani Melchor. Nawindang siya at otomatikong naibsan ang bigat ng kanyang dibdib. Hindi po matutuloy ang kasal ni Jacob? Anya. Hindi, kasi tumanggi si Jacob. Nagpunta siyang US kasi may inasikaso sa kumpanya niya. At hindi pala niya alam na may bala kayong aalis. Ngayon, pinipilit niya ako na pabalikin kayo. At kung hindi ka babalik bago ang hating gabi, tuluyan akong tatalikuran ng anak ko bilang ama. Please, Lexi, balikan mo si Jacob. Matagal kong inasam na bumalik ang tiwala sa akin ng anak ko. At heto, nagkamali na naman ako. Akala ko kasi ay makatutulong sa kanya magpakasal sa babaeng kaya siyang gamutin. Alam ko may kakayahan ka ring tulungan si Jacob, pero naging selfish ako na mas pinili ang babaeng matutulungan din ang negosyo ko. I'm really sorry. Pero baka pwedeng pagbigyan mo ang hiling ko, Iha. Naghihintay sa villa si Jacob at natatakot ako sa pwede niyang gawin. Ikaw lang ang nagpapakalma sa kanya. Naluha na ang Ginoo. Sige po, pupuntahan ko si Jacob. Pero hindi na kami babalik sa villa kasi matatapos na rin po itong bahay namin. Kakausapin ko na lang ang anak niyo para magkaintindihan kami. Pagkawan ay pasya niya. Salamat, Iha. Sumama ka na sa amin ng papa mo. Hindi na siya nagbihis at kaagad na sumama sa Ginoo. Ang papa naman niya ang nagmaneho sa kotse nito. Pagdating sa villa ni Jacob ay kaagad niyang hinanap ang binata. Wala ito sa ground floor maging sa second floor. Dumiretso na siya sa attic at doon ay nadatnan niya si Jacob na binubuo ang nasirang dollhouse. Jacob? Sambit niya upang makuha ang atensyon nito. Bigla itong tumayo at humarap sa kanya. Lexi, you're back. Sabik nitong usal at bigla siyang sinugod. Niyakap ng mahigpit. Thank God you're here. I missed you. Sorry, nasaktan ako nang malamang ikakasal ka na. Naisip ko na lumayo na lang kasi hindi ko kakayaning makita kang ikakasal sa ibang babae. Humihikbing Anya. No, I refuse my dad's decision. I will not marry someone I don't love, sweetheart. Ikaw lang ang gusto ko at mahal kita. Mahal din kita, Jacob. Nung umalis ka papuntang US, para akong inalisan ng buto sa katawan. Sobrang nanghina ako. Hindi ako makatulog ng maayos. But why did you break up with me? Kasi akala ko wala na talagang pag-asa. Lalo kasi akong masasaktan kung aasa pa rin ako. Bahagya itong dumistansya at marahang hinaplos ng palad ang kanyang pisngi. Your message broke my heart too, sweetheart. This kind of pain is more painful than the bullet hit my flesh. I can't handle it. Kaya hindi pwedeng hindi mo ako balikan. I need you. Nanubig na ang mga mata nito. Sorry, hindi na kita iiwan ulit. And I will not allow you to leave either.
Umatras ito at binuhat ang binuo nitong dollhouse. Laruan niya ito noong bata siya at itinago niya dahil nasira. Akin yan ah. Bakit mo binubuo? I got this in your room at may pangalan mo. Nabanggit mo minsan na ginawan ka ng mama mo ng dollhouse kasi hindi niyo afford bumili. I thought it was special for you, so I fixed it. I have a surprise inside the house too. Kinuha niya ang munting bahay at inalis ang bubong nito na nakapatong lang. Nagulat siya nang makita ang singsing na nakapatong sa munting kama. Kinuha niya yon at tinitigan ang maliit na diamond sa tuktok. Bakit may singsing? Nakangiting tanong niya. That's my key to secure you as my future wife. Anito at biglang lumuhod sa sahig. I am thinking about it all the time. To ask you this once-in-a-lifetime question. Lexi Salvador, will you marry me? Masuyo nitong tanong. Inilapag niya sa mesita ang munting bahay at sabik na isinuot ang singsing sa kanyang daliri. Naunahan na siya ng pagluha dahil sa galak. You don't need to ask me, Jacob. I will marry you because I love you. Anya paggawan. Tumayo naman ang binata at sabik siyang siniil ng halik sa mga labi na kanya namang tinugon. Dahil ayaw na bumalik ni Lexi sa villa ni Jacob, ang binata na lamang ang lumipat sa bahay nila. Hindi siya nakatanggi nang magbigay ito ng pera para mas mabilis na matapos ang bahay. Saktong natapos ang second floor ng bahay ay nagpakasal din sila sa simbahan. Tuluyan na ring napatawad ni Jacob ang ama nito. At 3 buwan lang ang lumipas ay naging positibo rin sa pregnancy si Lexi. Bagay na ikinatuwa ni Jacob. Tuluyan na rin nakarecover ang kanyang asawa at magkatuwang sila sa pamamahala ng negosyo nito sa US. Masaya na silang namumuhay bilang pamilya. Ang tunay na pagmamahal ay hindi naghahanap ng perpektong tao. Ito ay marunong tumanggap, umunawa at magmahal kahit may kahinaan at sugat ang isa't isa. Kapag minahal mo ang isang tao nang walang panghuhusga at may malasakit, nagiging posible ang paggaling, pag-unlad, at isang mas maayos na bukas na magkasamang haharapin. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.